declared that the Philippines was Zika-free, there was a gap of about 1 or 2 days, and obviously, the declaration of the secretaries came about a day or 2 later. So I thought, well, that's a reasonable explanation. But then I also asked, because it was a budget hearing, so can you please tell us what do you need from Congress, no, budget-wise, in order to deal with the Zika threat? And which branch or agency within the DOH will handle the Zika threat? And to which the secretary replied, it's the Bureau of Quarantine, if I'm not mistaken, and she said that there is a requested budget for the Bureau of Quarantine of about 400 million pesos. So that was it. I thought, end of the question. But a few days later, and can I ask for the next slide? There was yet another article, and this time the issue was whether or not Zika was endemic or whether or not Zika came from a foreign country. On September 2, Dr. Obial again declared that there was no local transmission of the Zika virus in the Philippines. Next slide, please. In fact, the media reported this, one of which was GMA News, no, quoting Secretary Obial that there was no locally transmitted Zika infection in the Philippines. But a few days later, 3 weeks later, she went on TV, this time with Karen Davila, and this is what she said. Next slide, please, and please play it again. Pakiulit, hindi naririnig kasi. Right now, what we're seeing in cases being reported worldwide is that international travel actually has nothing to do with the actual spread of the case. Because many of the cases are now discovered that there is no history of travel, international travel. So what we're seeing, particularly in the Philippines, is that there is local transmission. So, nagulat na naman po ako. Ang unang tanong ko sa kanya, kung merong Zika, ang sagot, sabi niya sa telebisyon, wala. Ang sagot niya sa Kongreso ay, meron na pala a few days after I declared before national TV na wala. Sinabi niya, hindi galing sa Pilipinas ang Zika. 3 weeks later, sasabihin niya, meron pala, locally transmitted pala ang Zika. So, sabi ko, ano ba naman ito, no? Para kaya pa tayo nagkaroon ng Secretary of Health, kung hindi naman natin mapagkakatiwalaan yung Secretary of Health, in at least confirming whether or not Zika, which was a very serious epidemic, was already in the Philippines, and whether or not Zika was endemic to the Philippines. No? Next slide, please. Alam niyo po, ang importance ng whether or not it is endemic is in how we will deal with the crisis. Ang sagot nga niya sa budget hearing, Bureau of Quarantine, kasi babantayan ng mga airport. Pero, ang katotohanan naman, hindi pa, endemic pa lang sa Pilipinas ang Zika. So, baliwala yung pagbabantay ng airport dahil ang disease, dito nanggaling sa Pilipinas. So, linabas ko na naman po ito. This time, in another budget hearing, but already in the plenary of Congress. In fairness, it was the Congressman Chairman of the Committee on Health that responded to my query. But my query was, ano ba talaga? Nung budget hearing, sabi mo, walang, yung sa committee level, walang Zika, tapos meron. Sabi mo, hindi endemic, ngayon endemic. Ano ba talaga? Ang sabi naman niya, and this was 21 October 2016, ay ano po kasi may time lag na naman. May time lag from the time na na-report na may Zika na at dun sa time na na-confirm na ang Zika ay endemic. So tahimik na naman ako. To me, it seemed reasonable. Siguro nga, dahil kinailangan i-confirm muna ng RITM, kaya belatedly niya report na endemic ang Zika. Pero ano ba ang katotohanan? Next slide. Mr. Chair, with all due respect, the oppositor cited 4 grounds. Sa unang ground pa lang po, mahigit ng 15 minutes, so it may take him an hour to present the opposition. May we request that, there are 2 other oppositors, that, and it's already 10 to 12. Can we move it a little faster so that we can at least hear everybody?
The first ground is incompetence, basically premised on the failure of the nominee to correctly assess the Zika virus situation in the Philippines. We understand. So what we're just requesting is that the presentation be made faster so that we can hear the other oppositors rather than all these details, which will take us probably an hour at the rate it's going. Thank you, Senator Drilon. Congressman Roque, can we... We will strive for brevity, Your Honor. Yes, please. We undertake that. As correctly pointed out, there are two other oppositors, and in the interest of time management, in fairness to the nominee, would like to go through. Incidentally, for the information of the body, all these oppositions are also documented. In fact, the response of the nominee is also documented. We just wanted to make this presentation for the better understanding of the body. But again, in the interest of time management, Congressman Roque. Yes, Your Honor. We will comply, Your Honor. Next slide, please. Ang katotohanan po, lahat po nung sinabi ni Secretary Obial sa Kongreso, palusot po. Kasi ang Zika pala, alam na natin, nasa Pilipinas as early as 2012. Siya naman po'y datihan na sa Department of Health. Career nga siya, sabi niya, from day one of her career, nasa DOH na siya. 2012 pa po na-report na Zika is in the Philippines. Bukod pa po dyan, next slide please, matagal na pong re-report na ang Zika virus ay endemic sa Pilipinas. So yung mga sagot po niya sa Kongreso, so ito po yung second objection ko, palagi siya nagsisinungaling sa Kongreso, sa committee level at sa plenary, puro palusot po. Dahil as early as 2012, alam na po natin may Zika, alam na po natin na endemic. Next slide please. Now, hindi lang yan po yung instance na nag-flip-flop itong si Secretary Obial on a very important public health issue. O nga pala po, yung the fact that Zika is endemic and the fact that Zika is in the Philippines has already been reported by her predecessor. Next slide. Yung issue po ng dengue. Yung dengue vaccine po kasi, yan ay recommend ng WHO dahil killer disease naman talaga ang dengue sa Pilipinas. Next slide. Now, ang totoo po niyan, nung siya'y umupo sa bilang kalihim ng Secretary of Health, next slide, bibilisan na natin, no? Ito na po tayo. Needless to say, yung mali pong kanyang prognosis na ang Zika ay in fact endemic sa Pilipinas, naka-apekto dun how we respond to it. Dapat, ang emphasis natin, mga local government units, maglinis ng kanilang kapaligiran, hindi bantayan ng airport. Now, ito naman pong dengue. Ano bang controversy dito sa dengue? Dahil career nga po itong si Secretary Obial, nung siya na may assistant secretary, kasama naman po siya doon sa tinatawag na executive committee ng DOH. Kasama po siya doon sa bumoto na i-implement ang dengue vaccination. Ito po isang 3 billion na kontrata, ito po i-recommend ng WHO. Next slide. Sige, bilisan na natin. Next slide. Next slide. Now, pag-upo po niya, in-attempt po niyang pigilan ang implementation ng vaccine. Pero sa Kongreso po, na nagkaroon ng congressional investigation ng Good Government Committee on the dengue vaccine, tinanggi niya nung una na in-attempt niyang pigilan ang Zika virus. So, ang ginawa ko po, bilang isang abogado, kinonfront ko po siya ng mga official documents sa pinirmahan niya na nagpapakita na talagang in-attempt niyang pigilin ang implementation ng Zika virus. Dahilan kung bakit nung budget hearing, tumayo nga si Deputy Speaker Deputy Speaker Gwen Garcia, no, para itanong dahil sa distrito ni Gwen Garcia po na i-implement itong dengue vaccine. No? Pero ang sabi niya, ay hindi ko po tinigil yan, itutuloy yan. Next slide please. So, ang status is even if she attempted to stop it, she refused to admit, although I was able to successfully make her admit that she initially attempted to stop it. But a public pronouncement niya, tuloy ang Zika at panuurin po natin nga yung kanyang mga statements tungkol sa dengue vaccine naman. Next slide please. Bilisan na natin. Pakiplay yan. So, ito na naman po yung second instance niya of flip-flopping.
lalo bang madali tayo, no? Pero malinaw po, inattempt niyang pigilan, tinuloy niya, dineclare niya na safe, pero ngayon po, itong buwan ng Mayo, ito na naman po ang deklarasyon niya. Next slide, please. Pakilakasan ng volume. Pakilakasan. Is divided on this issue. Nag-issue rin ng Food and Drug Administration. So anyway, bagamat hindi niyo po narinig, nando naman po yung deklarasyon niya as of this month na tinitigil na naman niya yung dengue vaccine. So ito po yung pangatlong pagpapalit ng posisyon ni Secretary Obial. So ang tanong ko naman po sa dalawang issue pa lang, Zika, meron bang Zika? Hindi naman po pwedeng ang sagot ng ating kalihim, meron at wala. Pangalawa, endemic ba ito? Hindi naman po pwede ang sagot na ating kalihim, endemic at hindi endemic. Pagdating naman dun sa issue ng dengue vaccine, ang issue, banta ba ito sa kalusugan? Hindi naman po pwede na sa posibleng dalawang sagot, parehong kasagutan ni Secretary Obial. Oo, minsan siya ay hindi banta at minsan sasabihin niya banta. 3 beses na po nag-flip-flop si Secretary Obial. The latest is only this month. Pero ano ba ho talagang dahilan sa kanyang flip-flop? Ito ba ay simply incompetence? Hindi po. Meron po akong impormasyon at ito naman po ay kumpirmado. Next slide po. Na ang tunay na dahilan pala kung bakit gusto niya ipigil ang dengue vaccine ay dahil may budget ang dengue vaccine na 3 billion at gusto niyang ilipat itong budget nito para sa pneumonia vaccine. Now, ang kanyang sinasabi, next slide, kinakailangan mas maraming vaccines daw sa pneumonia kasi ayon sa record ng PhilHealth, dumami daw ang cases ng pneumonia. Unang-una itong data po na maraming pneumonia, fraudulent claims po yan ng PhilHealth. At yan po iimbestigahin namin itong buwan ito sa Kamara de Representante. Marami po kami mga whistleblowers na nagpunta na ng Kongreso at tatahakin po namin yan sa Kongreso, yung fraudulent claims for pneumonia. So ang katotohanan po niyan, ayaw niyang ituloy ang dengue dahil gusto niyang ilipat yung pera para sa pneumonia. Ano ba ang problema? Bakit niya gagawin yon? Next slide. Dito po pumapasok ang korupsyon. Bakit ko po sinasabi yung korupsyon? Next slide. Yung presyo po kasi ng pneumonia vaccine, binibili naman po natin yan taon-taon. Binili po natin yan ng 2015, 2016, at binili rin niya ng 2017, nung siya'y kalihim na. Magkano ba ho yan? Papakita ko po sa inyo. Next slide. Makikita nyo po na ang presyo ng pneumonia noong 2016 ay 800 pesos. Nung presyo niya ng 2016, mas madami po ang ating order, ha? 1 million dosage ang in-order natin, napababa, naging 770. Now, ang problema po dito sa mga vaccines, iisa lang kasi ang seller. So, nasa Departamento ng Kalusugan na mag-set ng ABC, yung maximum price. At usually, syempre, ang presyo, pag mas marami kang binibili, bababa ang presyo. So nakita nyo, nung naging 1 million plus na dosage ang binili ng ating gobyerno, bumaba sa 770 per dose. Pero dito po, naging quadruple yung ating biniling dosage para sa vaccine ng pneumonia, and yet, ang presyo po, tumaas pa, hindi bumaba. So ano pong difference between yung purchase last year and this year, na siya'y kalihim na? Ang difference po, 45 pesos. Let's do the math po. Next slide. 45 pesos po yan for 5,575,000 dosage ng pneumonia. Lumalabas po yan na mas malaki ngayon
ang babayaran ng taong bayan by 251 million, and yet, dapat po bumabayan kasi nga na-quadruple yung volume na binibili ng gobyerno. So hindi ko po maintindihan, unang-una, kung bakit kasi sa mula-mula pa, inapruban niya yung dengue vaccine, ang gusto naman pala niya, bumili ng pneumonia vaccine. At number two, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit mas malaki ng order, lalo pang tumaas ang presyo ng pneumonia vaccine. Next slide, please. So, yan po ay bagong impormasyon at yan po ay fully documented. Now, sa Kongreso po, hindi naman niya sinabi na maanomalya itong dengue vaccine. Sinabi lang niya, may mga red flags. Unang-unang red flag na sabi niya kasi hindi naman niya masabing ma-anomalous yun dahil pinakita ko talaga na pumirma rin siya doon sa executive committee na pumayo siya na bumili ng dengue vaccine. No? So kung talagang may anomalya yan, pati siya sabit. So ang sinabi na lang niya, red flag. So, sabi niya, unang-unang red flag, hindi bago yung mga gamot na yan. Unang-una, alam niyo mga vaccines po, hindi talaga bago yan. Kailangan po yan, kinukulture. So, hindi po basta-basta yan na ma-deliver na parang pandesal. No? Talagang binubuo yan, pinapatay at binubuo. So, yan po yung mga red flags na sinasabi niya. Ang sinasabi pa nga niya, may implication na Liberal Party, Liberal Party scheme, dahil ito daw ay in-implement malapit ng eleksyon. Pero sa akin naman, wala namang kinalaman ng Department of Health sa eleksyon. Kapag mayroong banta sa kalusugan, kay may eleksyon o wala, kinakailangan bumili ng vaccines dahil naman po ay mga vaccines. Next slide. Dahil nga po nagmamadali na tayo, pupunta lang po ako sa ibang issue. Next slide. Now, doon po sa aking written complaint, nagkamali po ako. Ang sabi ko, marami siyang mga illegal appointments nung siya ay USEC. Hindi nga pala ho siya naging USEC. Ang mga illegal appointments po na talaga naman pong dinisapprove ng Civil Service Commission ay yung panahon na siya ay Assistant Secretary at siya ay kalihim. No? At ito naman po ay matter of record. Ang nakapagtataka nga lang po, kaya ito'y issue ng competence, yung mga illegal appointments niya, kasi nag-a-appoint siya ng mga taong walang prescribed qualification. Alam naman natin ang qualification kapag civil service. Kinakailangan merong eligibility. Pero talagang hindi po siya nag-a-appoint ng mga eligibility at matter of record naman po na napakadaming na-reject na appointees ni ASEC Ubial at ni Secretary Ubial. Next slide, please. Now, yung ibang issue ko pa po ay, ang problema po, yung sa condom. Alam niyo sa condom kasi, ako po, pro-RH ako. Ako po ang abogado ng mga dating kalihim ng Secretary of Health nung dinipensahan namin ang RH bill. So wala po akong issue sa paggamit ng condom. Ang issue ko lang, kung gusto mong ma-prevent ang spread ng AIDS, bakit ka sa high school mamimigay? Hindi naman sila yung directly affected ng AIDS pandemic. Kinakailangan, kung mamimigay ka ng condom, mamigay ka dun sa greatly affected, yung pinakamalaking banta, yung gay community. Mamigay ka ng libre sa mga gay bar, sa mga gay association. Bakit naman sa high school? May mga konting sexually active sa high school, pero I think given our culture, minority yan. Mali ang target community niya. So isa pa po yung ebidensya na kanyang incompetence. Next slide. Pero siyempre po, papaalalahanan ko sa kanyo, bilang isang kalihim, dalawang strategy niya in dealing with AIDS. Giving of condoms in high school and banning pornography. Hindi ko na po maintindihan kung anong magagawa ng banning pornography doon sa stoppage ng AIDS crisis. Pero that's a matter of record po. Those are her recommendations. Next slide. Now, pagkatapos po niyan, ayun nga po, no, napakadami niyang mga appointments na na-invalidate. No? Meron po siyang 101 invalidated appointments in East Visayas Regional Medical Center. No? And ang mga dahilan po ng mga invalidated appointments niya, disapproved due to qualification, lack of qualification requirements or absence of eligibility, and the lack of experience and training does not meet minimum requirement. Matter of record po yan. Next slide, please.